pala ang Team 4! So, for today's video ay mag-interview kami ng isang SK na nagpapatupad ng programa para sa kabataan. Bago ang lahat, nandito nga pala si Miss Bea para simulan kung ano nga ba ang mga programa na iyon. Hi guys! Welcome to our vlog. And for today, we are going to conduct an interview. So, pero bago yun, explain ko muna kung ano nga ba ang basketball league or kilala din bilang liga. So, ito ay proyekto ng SK Kagawad para sa mga kabataan edad 15 to 20 years old. Halos taon-taon nagsasagawa ang SK ng liga ng basketball para sa mga kabataan. Ang mga barangay ng munisipalidad ay nakikiisa din sa event na ito. So, ang purpose ng programang ito ay mahasa pa yung skills ng mga kabataan sa basketball and magkaroon sila ng sportsmanship at may iwas sila sa droga. What's up mga katropa? Nandito nga pala ang napakagandang SK ng Balasing upang interviewin kung ano nga ba yung mga programang pinapatupad niya bilang sangguniang kabataan. So SK Shamela, handa ka na ba sa mga tanong namin? Handa na, medyo. So ang unang tanong namin is, bakit mo gusto maging SK? Siguro nung una kasi hindi ko naman talaga balak maging SK, pero siguro God's will na rin na maging SK ako. Kasi nung una, hindi ko naman talaga siya gusto. Pero dun sa process ng pagkatawag sa akin dun sa pag-SK, dun ko siya nagustuhan na ang dami palang kabataan na kailangan abutin. Ganun. Gusto ko rin maging SK. Nagustuhan ko maging SK kasi nakikita ko yung sitwasyon ng mga kabataan na kinakailangan nila ng proper guidance, kailangan nila ng role model na magiging inspiration nila para maging ganun sila. Kasi maraming mga kabataan ngayon na naliligaw ng landas, maraming mga kabataan na hindi na tama yung ginagawa and kailangan ng leader na kailangan nasusundan nila para makapunta sila dun sa dapat nilang pupuntahan. So napakagandang sagot, SK Shamela. So, ang pangalawang tanong is, bilang SK, ano yung mga tungkulin o gawain mo na dapat mong gampanan? Ayun, gaya nung sinabi ko kanina, siguro bilang SK is, ayun nga, yung sangguniang kabataan kasi is design siya para mag-lead ng mga kabataan. So, yung role ko bilang SK Kagawad sa aming barangay, role ko na maging magandang halimbawa para sa mga kabataan. And role ko rin na hindi lang gawin yung mga gusto namin projects, gawin din namin yung mga bagay na pangailangan talaga ng mga kabataan doon. And hindi lang yung sa sarili namin gusto, pagkos yung mga kagustuhan din ng mismong kabataan na nasasakupan namin. Bilang SK, may time ba na nahihirapan kayo sa mga programang pinapatupad? Kasi diba, November pa lang naman yung nag-start and 3 months pa lang kami nakaupo and dun sa na yun is wala pa kasing nalalabas na budget, pondo, ganun. Pero dun sa process na yun, syempre, bilang paghahanda dun sa mga projects na dapat namin gawin, syempre maraming paperwork sa scene, ang dami, minsan hati gabi na kami umuwi galing sa office kasi ang dami namin na-encode, ganun. Nakakapagod siya, pero at the same time, makaka-fulfill siya ng soul. Alam mo yung pagod ka physically, pero yung puso mo masaya kasi may nagagawa. So, salamat sa napakagandang sagot, Miss Shamela. Ang susunod naman na magtatanong is si Miss Joanne. Ayan. So, dati na lang talaga tayo, magkakilala na kami ni Shamela ever since, high school, pero hindi naman kami gano'ng ka-close. Pero nakakapag-usap kami ng personal, ganyan. Pero sobrang thankful ko din nakita ko na nanalo siya bilang SK talaga. Kasi talagang deserving mag-lead ng mga kabataan sa, lalo na sa Balasing. So, ang tanong ko naman is, ano yung pinangako mo para sa mga kabataan noong nanalo ka bilang SK? Nung tumatakbo ko kasi, ang naka-assign sa akin na committee is global mobility. So, ang global mobility kasi sa pagkaka-describe doon is yung parang sa ASEAN, yung pagkakakonect na ng iba't ibang kabataan sa ibang bansa, ganun. Pero doon sa to be more specific, kasi ang naging research ko doon is yung ipe-place mo yung tao na yun sa tamang role niya. Halimbawa ako, magaling akong kumanta,
ilalagay ko yung sarili ko dun sa trabaho na kung saan may enhance yung skills ko, magagamit ko yung skills ko. So, yung pinangako ko sa kanila during that time is i-place ko yung mga kabataan, ililid ko sila na gawin yung mga bagay na they are passionate about. Kasi di ba mas masarap gawin yung mga bagay na gusto mo, yung minamahal mo. And marami kasi ngayon na kabataan, hindi alam ko anong gusto nila. So, pinangako ko nung time na tumatakbo ko and ngayon din is yung ilid yung mga kabataan na ma-discover kung saan sila magaling and ilid sila na i-develop yung skills na meron sila. At mali nila kung ano yung, kung sino sila. Ganun. Kung anong skills yung meron sila. So, anyway, ibahin ko lang kasi ngayon ang daming mga paliga, may mga nakikita natin ng mga jersey palagi, yung mga My Day, mga 1-1-1-0, gano'n. So, napapaisip ako sa inyo ba, bakit liga o palaro para sa barangay yung inuuna yung ginagawa ng action? Siguro sa amin kasi hindi pa naman kami nagkakanap ng ganyan. Siguro feel ko dun sa ibang naunang SK kasi marami kasing sporty na kabataan. And feeling ko kasi nagiging ano rin nila yun, parang way nila para magpalakas. Pero kasi sa amin, dun sa term namin, yung mga nanalo SK ngayon, nagkaroon na kami ng house-to-house profiling kung saan personal kami pumupunta sa mga bahay ng mga kabataan. Sinimulan na namin siya last January 15. Personal kami pumupunta sa mga kabataan. Tapos, hinihingi namin information. Sila may pinapag-fill upan kaming form. Tapos meron din doon na mga committees kung saan kami mag-focus. Like for example, education, health, environment, agriculture, global mobility, social inclusion, ganun. Tapos, sila yung bahala mag-check doon kung saan gusto nilang tutukan namin projects. And para sa amin, kung saan yung mas maraming naka-vote na committee, yun yung pinaka-pag-focus namin. Magagawa rin kami ng liga for this year, pero mas paglalaanan namin ng budget yung pinaka-maraming boto na committee. Ayun. And so, yun, sinabi mo nga din na kung ano yung mananalo na committee na pagbabahan. Yun yung bibigyan niya ng pondo or paglalaanan niya. So, napapaisip kami, no? Saan kayo makukuha ng pondo para dito? Kasi sa barangay kami kumukuha ng pondo. Before kasi, yung sa SK na budget is hawak pa ng barangay. Pero ngayon kasi, mayroon na silang bagong pinatupad na yung budget ng barangay tsaka budget ng sangguni. Meron kasing sangguni ang barangay at sangguni ang kabataan. Yung sangguni ang kabataan, meron ng bagong meron na silang sariling pondo. Halimbawa, ang pondo ng barangay nyo is 12 million, 10% nun makukuha ng SK. So, 1.2 million yung makukuha sa inyo. So, yun yung makukuha sa hindi yung nakukuha ng kabataan. So, since mahirap din syempre patupad ng mga liga, ganyan, ano yung nararamdaman nyo kapag natupad yung mga balikan? Kasi sa ngayon din, yun nga gaya ng sinabi ko, kakakulang din namin. Pero meron na rin kami mga nagagawa. Halimbawa, yung nagkakaroon kami ng weekly cleaning sa court namin. Kasi syempre naka-assign yung kabataan. And ayun, tumutulong kami sa clean-ups. And tumutulong din kami sa ibang mga gawain ng sanggunang barangay. And ano rin siya, yung small act na may big impact. And ngayon sa nakikita naman namin, at saka sa mga sinasabi sa amin ng mga kabataan doon na nakita nila talaga na kumikilos kami, gano'n. Tapos may mga nagsasabi din sa amin, nag-chat personally na nagsisipag daw ng SK ng Balasing and pag natumakbo kami, mananalo kami ulit. Kasi nakikita talaga kumikilos. Kasi nanalo ka, dapat hindi ka lang sa una magaling. Dapat nakikita rin na dapat tumakbo ka kasi nga gusto mo manalo, may magawa ka, hindi ka tumakbo ka dahil gusto mo lang mo. Tanong lang rin namin, may sinasahod ba kayo dito? Mahirap ako na personal. Confident, sa ngayon, wala pa. Pero meron talaga. Bukod yung honorary kasi tawag doon sa sweldo ng SKs. Bukod yung sa chairman, bukod yung sa SK Kagawad, SK Secretary, tsaka sa SK Treasurer. Meron kaming honorary, pero ano na lang yan, secret na lang. Pero ngayon hindi pa kami napapasweldo kasi hindi pa tapos yung sa pag-aayos ng papers doon sa last term na kasi ipapasa pa yun sa So, bilang SK ng inyong barangay, masaya pa kayo para sa mga kabataan na sumali dito at paano ito nakakatulong sa kanila?
Ako personally, kasi syempre hindi ko naman alam din yung personal na nararamdaman ng mga kasama ko. Personally, masaya ako. Masaya ako na, ayun, nakakatulong. Masaya ako na, kasi nakikita ko rin yung response. Kasi ang maganda kasi sa pagiging SK din, ang na-appreciate ko yung pagiging responsive ng mga kabataan sa akin. And meron kasing tumulong kapag parang nakanganga lang yung tinutulungan mo, kaya nakanganga lang sila doon sa ginagawa niya. Pero, ayun, nagre-respond sila talaga. And meron din silang positive na nasasabi. And sila, open sila sa mga opinions and suggestions, ganun. And sa palagay ko, nakakatulong din yung personal interaction namin sa kanila. Kasi doon nila nakikita na we care for them. Kasi iba kasi yung tawag dito, nagpo-post lang kami or meron na kami ina-announce sa nakikipag-ugnayan talaga kami sa kanila. So, yung way na yun, nakikita namin, nakakatulong talaga sa ayun. So, ayun, natapos na ang ating mga salamat sa mga magagandang sagot ni Shamela. Dahil dyan, may reward ka na Bingo! Deserve mo yan. Deserve mo. Bilang SK. Napakaganda mag-SK. So, alam mo, picture na. Hindi, Few moments later.